Pero kung anak ka, salamat sa Diyos sa kanyang pagtuturo. Doon sa tanong mo, ano ba ang pangalan ng totoong creator? Ang pangalan niya hindi Yahweh. Ang pangalan niya hindi rin Jehovah. Kung ano-ano pang itinawag. Ang orihinal na pangalan niya nasa Biblia, yung gumawa ng lahat ng bagay. Basahin natin ang Isaiah. Isa akong Jehovah Witness. Pero dito ako nadapa. Kumbaga dito ako nauntog sa aral na ito ni Brother Eli Soriano. Sa totoo lang, 11 years ako sa JW, no? Pero nang makasumpong ako ng isang kapatid, sa katauhan ng aking kaklase sa sa physical therapy, no? O massage therapy. So, yung kaklase ko na yun sa massage therapy class sa DOS TESDA. Isa siyang members MCGI, Church of God International, member Church of God. Isa siyang ganon. Ngayon, lagi kaming nagdedebate. Hindi niya ako matalo sa ibang debate. Sa ibang aspeto ng ng pakikipag tuligsaan pagdating sa aral ng Diyos, kasi updated din ang mga Jehovah eh. Kung ano ang aral ng MCGI, aral din ng Jehovah eh. Kaya minsan hindi niya ako talaga matalo, pero dito niya ako natalo. Kasi sabi ko, kailangan tawagin ng Diyos Ama sa espesipikong pangalan. Sabi kong ganun. Kasi maraming uri ng Diyos. May Diyos ng mga may Diyos ng pagiging isang mahikero. O the father of magician. Merong isang Diyos ng pagiging isang mangkukulam, the father of witches. O sabi kong ganun. So kailangan natin tawagin ang Diyos Ama sa espesipikong pangalan. Ngayon, ang sabi naman ng kaklase ko, aba, kung ang ama mo ay ama mo, talagang anak ka, hindi mo siya tatawagan sa espesipikong pangalan. Tatawagin mo siya sa salita ng iyong kaugnayan. Aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Mula pa na ng walang pasimula, from everlasting, ang pangalan niya Ama, Father. Yung talagang pangalan ng Diyos, mula pa ng walang pasimula, Ama. Bakit? Kasi wala pang mundo, ang tawag na sa kanya nung anak, Ama. Basahin natin ang 17:5 ng 1. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayun, bago ang sanlibutan ay naging gayon, nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama. Ano yung kaluwalhati ang tinamo niya sa Ama? Tinatawag siya ng Ama na anak, ang Panginoong Kristo. Ano naman ang tawag ni Kristo sa kanyang, nanganak sa kanya? Ang tawag niya Ama. Kaya bago pa... So, ibig sabihin, in short, to make the story short, kasi yung kaklase ko nga na MCGI, lagi akong nakikipagdebate sa kanya, hindi niya ako natatalo. Pero dito sa topic na to, dito niya ako natalo. Sabi ko, dahil natalo mo ako, ayun, iniwan ko ang JW. At sumama ako sa kanya. So, yan, to make the story short, na-recruit niya ako. Dahil dyan sa verse na yan, yung tungkol sa Ama. Diba? Kasi sabi ko, sa JW kasi, ang aral, kaya tinatawag na Jehovah ang Ama, para maging specific. Para sa dami-dami daw kasi ng mga Diyos ngayon, hindi na malaman kung ano yung totoong Diyos. Kaya kailangan, be specific tayo, sabi nila. So, kaya tinatawag nila ang Ama sa pangalan niya. Pero, dito, sabi nung kaklase ko, kung anak ka naman talaga, bakit mo tatawaging
Halimbawa, ang pangalan ng ama mo, Pedro, bakit mo tatawagin Pedro yung ama mo kung ama mo talaga yun? At kung anak ka naman niya, bakit ka papayag na tawagin mo Pedro yung ama mo? Kalapastanganan naman yun. Tawagin mo Pedro yung ama mo. Dapat tawag mo doon tatay, papa, ama, papang, daddy. Kasi anak ka niya yun ang sabi sa akin ng kaklase ko. So, doon ako parang nauntog. Oo nga naman, bakit Pedro tawag ko sa ama ko? Ama ko yun, tatay ko yun. Dapat tatay, di ba? Yun. Nauntog ako. Kaya sabi ko, nga no, totoo ka dyan, kapatid. Sabi ko ng gano'n, naging kapatid ko na siya. Kasi lagi ako tinatawag na kapatid. Tapos yun, iniwan ko ang JW. Dahil dito sa talata na to, iniwan ko ang JW, lumipat ako sa MCGI. Dahil isa rin to sa nagpabago sa isip ko. Parang nauntog ako dito sa talata na to. Na kung tatawagin mo nga namang Mr. Pedro Makalintal, ang ama mo, samantalang ama mo yon, dapat tawag mo doon tatay, ama, papang, daddy. Diba? Bakit ko tatawagin Mr. Pedro Makalintal ang ama ko? Diba? Dapat tawag ko doon ama, papang, daddy, tatay, diba? Kaya mula nun, iniwan ko ang JW at lumipat ako sa MCGI. Nauntog kasi ako pero ang nagpakilala sa akin, sa totoong Diyos Ama, kasi dati wala naman akong kilalang Diyos Ama. Ang kilala ko lang naman talaga ay ang Panginoong Jesucristo. Pero ang nagpakilala sa akin na may Diyos Ama, walang iba kundi ang JW. Napaka-devoted. Yun lang ang mali sa JW devoto sila ng Diyos Ama, pero ayaw nilang kilalanin ang pangalan niya. Ang Ama, pangalan dapat Ama lang, pero sinasabi nila Jehovah. Kung devoto sila sa Ama, dapat sa pangalan pa lang, alam na nila, di ba? Bakit Jehovah ang tawag nila? Bakit? Hindi ba sila mga anak? Yung mga JW? Kaya ang sabi ko, ay anak ako kaya kailangan tawag ko ama. Kaya yun, pero ang nagpakilala sa akin sa Diyos Ama, ang JW, nakilala ko sa kanya na may ama pala ang Panginoong Jesucristo. Ang tawag lang kasi dati sa, yung parang, ang JW, masyado silang deboto sa ama. Hindi nila kinikilala masyado ang anak. Deboto sila sa ama na to the extent na pati yung pangalan niya, binago nila, ginawa nilang Jehovah. Pero hindi naman pala dapat, ama lang pala dapat o tatay kung anak ka. 'Di ba? Kung anak tayo, syempre tawagin natin siya sa tatay. Kung anak ka, tawagin mo siya sa papang, daddy, ama. Kaso hindi yata sila anak kasi tawag nila Jehovah Para kasing kabastusan na tawagin mo yung ama mo sa pangalan niyang Mr. Pedro Makalintal. Kabastusan yun Alam ka, tawagin mo siya, Mr. Pedro ka Makalintal. Ambes na tawagin mo tatay. Oy, Pedro Makalintal. Di para kang dating nun, iba siya sa'yo. Hindi mo siya kaano-ano. Inaalis mo yung pagiging tatay niya sa'yo kasi tinatawag mo siya sa pangalan niya. So, ganyan ang mga JW. Tinatawag nila sa pangalan niya, dapat pala ama. Kasi anak ka. Kaya yun, umalis ako sa JW at lumipat ako sa MCGI kasi nagising ako sa katotohanan na dapat pala ang pangalan ng ama sa akin ay ama. Wala nang iba. Kaya yun, kasi ang pakahulugan naman ng mga JW, marami kasing uri ng ama. Di bali naman kasi kung uri naman ng pag-uusapan, di sa bagay, tawagin mo siyang Diyos Amang Banal. Diba? At kung dominyo naman ang pag-uusapan, Diyos Amang Banal ng espiritual o ng bayang Israel, diba? So yun yung dominyo niya Dominyo niya, pero hindi naman in fact, ang dominyo niya talaga buong universo kasi siya ang gumawa niyan. Pero dahil para sa specific na name, tawagin mo na lang siya na Diyos Amang Banal ng bayang espiritual na Israel. O yun na lang. Kaysa kung hihingin mo naman yung espesipiko, di ba? Diyos Amang Banal kasi banal naman siya Hindi mo naman pwedeng tawagin na na Job parang hindi mo ama.
Bakit tatawagin mo siya sa pangalan niya? Dapat pangalan mo Ama. Ama, Diyos Amang Banal. Di ba? Diyos Ama. Mayroon ng mag-ama. Ang tawag nung anak sa ama ay ama. Ang tawag naman nung ama sa anak ay anak. Bago pa nila lang ang mundo. Basahin natin ang Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan? At ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? Sino ikaw ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano pangalan ng anak niya? Kung alam mo. Yung palang gumawa ng lahat ng bagay, mag-ama. Sila nagtatag ng lahat ng bagay. Kaya nga nung gagawin ng tao, nag-uusap sila eh. Sabi niya, lalangin natin ang tao. Bakit? Wala pang tao, may mag-ama na. Sila magkausap, lalangin natin ang tao. Kasi nung nilalalang ng Diyos ang sanlibutan, mag-ama na sila. Mula pa sa walang pasimula ng sanlibutan, meron ng anak ang ama. Kaya ang tawag sa kanya nung anak ay ama. At maski nung bumaba si Kristo sa lupa, hindi siya tumawag ng ibang pangalan. Tawag niya ama lagi, ama, ama, ama. Tuwing tatawag siya, ama ang tawag niya. Sabi sa Biblia, ikaw ay aming ama, mula nang walang pasimula ay siya mong pangalan. Ang pangalan, yun ang pantawag. That is the way you are being called, by your name. Eh, ang tawag sa kanya nung anak eh, ama eh. Di, yung ama, pangalan yun. Kaya sagrado yung ama eh. Hindi mo nga Dapat kasi yung pagsasalita mo ng ama, halimbawa tatawagin mo ang ama mo sa laman, ibig sabihin may espesipiko silang relasyon. Kung tinawag mo siyang ama, daddy, papang, tatay, ibig sabihin ini-establish mo yung karapatan mo na bilang anak. Kasi kung totoo kang anak, tatawagin mo siyang ama, di ba? Pero na lang, kung ayaw mo siyang kilalaning ama, syempre tatawagin mo siya sa pangalan niya, oy, Mr. Pedro Makalintal. O, bakit ganyan ang tawag mo sa ama mo? Eh, hindi ko naman ama yan. Diba? Kaya nga tinatawag ko sa espesipikong pangalan niya kasi hindi ko naman ama yan. Eh, kung ama ko talaga yan, tatawagin ko yan tatay. Bakit tatawagin ko Pedro Makalintal? Diba? So, ibig sabihin yung pagtawag mo ng ama sa Diyos Amang Banal, papakita yun o pag-e-establish yun ng relasyon mo sa Diyos Ama. Kung gusto mong magkaroon ng relasyon sa Ama, eh di tawagin mo siyang Ama. Pero kung ayaw mo naman, di tawagin mo siya sa pangalan niya. O kung halimbawa ang pangalan ng Diyos Ama ay Jehovah, o di tawagin mo siya sa pangalan niyang Jehovah para mawalan ka ng relasyon sa Kanya. Pero dahil gusto mong magkaroon ng relasyon sa ama, tatawagin mo siyang ama, tatay. Kasi gusto mong i-establish yung relasyon mo. So, ibig sabihin, pag tinawag mong ama, ang Diyos Ama, o si Jehovah, pag tinawag mo siyang tatay, ama, daddy, papang, ibig sabihin, kinikilala mo ang pagka-soberanya niya. Kasi siya ang supremo. At ikaw ay kanyang anak. Kinikilala mo ang pagkasoberanya niya sa'yo. Kasi bilang anak, pag tinawag mo siyang ama, eh, pagpapakita ng paggalang sa pagiging ama niya sa'yo. So, pag ginalang mo ang ama mo, tawagin mo siyang tatay. Pero pag di mo ginagalang, oy, Pedro Makalintal. O, di ba? Ganun ang tawag mo. Pero dahil ginagalang mo, tay, kain na po. O, di ba? Dahil mahal mo, tay, huwag po kayong laging nagaganyan, di ba? So, ibig sabihin, mahal mo. Kaya tinawag mong tatay kasi mahal mo, ama mo siya. Pag tinawag mong ama, tatay, ang iyong ama, ibig sabihin, pinapakita mo na mahal mo siya. itawag sa tao yun pag sa relihiyon ng pag-uusapan eh. Basahin natin ang 23:9 ng Mateo. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit.
Sa Cebuanon, sabi diyan, ug dili kamo magtawag bisan kinsang tawo nga amahan ninyo sa ibabaw sa yuta. Kay usa lamang ang inyong amahan ang atuwa sa langit. Ay, napakaliwanag ay. Iisa lang ang tatawaging ama. Siya na nasa langit. Pagdating sa relihiyon, kung sa bahay, pwede kang tumawag sa Kaya yung mga nagtasabi na sa father, doon sa mga church father, alam mo ba yung mga church father, yan yung mga kauna-unahang mga antikristo na mga reliyon o mga church. Kasi, bakit? Unang-una, inaagaw nila ang kaluwalhatian ng ama kasi tinatawag silang church father. Pangalawa, dahil nga yung may inaatasan kasi noon na maging saserdote ng Diyos Ama. Yan yung mga lahing Levita. So, pag sinabi mong saserdote, sila yung namamahala sa pananampalataya ng mga Israelita. At ang inatasan na maging saserdote, pag sinabi mong saserdote, tagapamahala ng lahat-lahat ng tungkol sa Ama. Parang ano siya, representative. Tagapamahala kasi si Samuel, si Propeta Samuel, tinawag siya ng ama bilang saserdote niya. Ibig sabihin, lahat ng tungkol sa ama, si Samuel ang mamamahala dito sa lupa. Kaya si Samuel, galing yan sa angkan ng mga Levita o angkan ng mga Aaron yan. Kasi si Aaron at saka si Moises ay direktang angkan ng mga Levita o lahing Levita. Tribong Levita. 12 ang anak niya ko. 12 lalaki at isang babae. Si Dina. Pangatlo. 13. Pangatlo. Pang-13 si Dina. Babae. Pero sa 12 anak niya ko, ang Levita ay naatasan na maging saserdote ng Diyos Ama. Nasa balakang pa lang sila ng amang Abraham ay nakaatang na sila sa pagiging saserdote. At yung kaatang sa kanila sa pagiging saserdote, ginawang kinuha o iniatang, parang iniatang sa makabagong panahon sa mga church father. Parang kinuha nila yon yung role ng mga Levita, ng mga church father. Kaya lang, bakit sila papatawag ng father sa pananampalataya, ganung karumal-dumal pala na tawaging father ang isang ama sa pananampalataya. Hindi pala dapat o balikwas. Hindi totoo o kasinungalingan na tawagin mong church father ang mga ama sa pananampalataya. Kasi ang sinabi, iisa lang ang ating ama. Yun ay nasa langit, ang Diyos amang banal ng spiritual o bayang Israel. So, hindi mo dapat tinatawag na father ang isang tao lamang, karumal-dumal sa paningin ng Diyos Ama na buhay. tatay mo, yung tatay mo sa laman, yung nanganak sa'yo, yung naging tatay mo ng laman mo. Pero, yung sa relihiyon, bawal tumawag ng ama sa kanino mang tao sa lupa. Sapagkat yung pangalang ama, sagrado yon. Yun ang pangalan ng Diyos from everlasting. Yung salitang ama. Pangalan ng Diyos yun from everlasting. Yun ang tawag sa kanya ni Kristo. Kaya nung nakikipagdiskusyon ako sa Saksi ni Jehovah, sabi sa akin ng Saksi ni Jehovah, ay, Soriano, hindi ba meron kang tatay? Oo, kako. Ano pangalan ng tatay mo? Sabi sa akin, sagot ko, ang pangalan ng tatay ko, Triunfo Rimando Soriano. Triunfo Rimando Soriano. Yun ang pangalan ng tatay ko. O edi ang pangalan ng tatay mo, Triunfo. Hindi ba tatay mo yung ama mo? Oo, kako. Sabi niya, ano, tawag mo sa tatay mo? Hindi ba yung pangalan mo niya? Sabi ko, ay, mali ka kako dyan. Sabi ko sa pastor ng Saksi ni Jehovah, tatay ko yun, ano, hindi ko tatawagin Triunfo yun. Ang tatawag sa kanya na Triunfo, yung iba. Pero ako, anak niya, pag tinawag ko siya, ang tawag ko, tatay. O papang. Ang tawag namin kasi sa pamilya namin, papang eh. Kahit may pangalan pa yung tatay mo na Pedro, pero kung tawagin mo siya, tatay pa rin. O daddy, o papa, o papang. Yun ang katumbas ng salitang ama eh.
Kaya meron mang pangalan ng tatay ko, hindi yun ang gagamitin ko bilang anak, ang tatawag ko sa kanya, Ama. Ganon din ang mga anak ng Diyos. Kung ano man ang gusto nilang ipangalan sa Diyos, bahala sila. Pero kung anak ka ang So ito, ang itatapik naman natin dito, tatalakayin natin yung ibang pangalan naman ng kung ano ang tawag ng mga Seventh-day Adventist sa Diyos Ama. So ito, pakinggan natin kung ano naman ang tawag ng Seventh-day Adventist sa Diyos Ama. Kasi sa JW, ang tawag nila Jehovah. So yun yung specific name ng Ama. Pero sa MCGI, ang pangalan ng Diyos Ama ay Ama talaga. Diyos Amang Banal. 'Di ba? Yan ang pangalan ng Ama sa MCGI. Pero sa Seventh-day Adventist, paano naman nila tawagin ang Diyos Ama? O, so pakinggan natin. Taong hindi gumagamit ng tunay na pangalan ng Diyos. Ang sabi daw kasi sa Biblia, sa Acts chapter 2 verse 21, at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Dahil dito ay nabuo ang mga paniniwala na kung nais nating maligtas, dapat gamitin natin ang talagang pangalan ng Diyos sa ating pagsamba, pananalangin at pagpuri. Tama naman ang sinasabi ng talatang ito, pero ang tanong, tama rin ba ang pangalang ginagamit nila na pangalan daw ng Diyos? May mga nagsasabi na ang original na pangalan ng Diyos ay Yahweh. Meron din naman nagsasabi na Jehovah daw ang original na pangalan ng Diyos. Meron naman nagsasabi na ang pangalan niya ay El Shaddai or Yahweh El Shaddai. Meron naman nagsasabi na Yahweh or Yahuwah. At meron din naman nagsasabi na Allah ang tunay na pangalan ng Diyos. Kaya naman ang tanong natin, alin dito ang tama? Alin dito ang totoo at alin ang mali? Isa ang relihiyon ng mga saksi ni Jehovah sa mga pananampalatayang nagtataguyod ng kahalagahan ng pangalan ng Diyos. Siguro ay dahil nakadikit sa pangalan ng denominasyon nila ang di umano ay original daw na pangalan ng Diyos, ang Jehovah. Pero kung susuriin natin ang mismong mga aklat na ginagamit ng mga saksi, ang pangalang Jehovah ayon sa kanila ay hindi daw kilala ng mga unang Kristiyano at apostol ni Hesukristo. Ang sabi dito sa kanilang aklat, Reasoning from the Scriptures, page 192. Hence, some moderns have framed the name of Jehovah unknown to So, all alam the na natin ancients, to. whether Jews Sige or na, Christians. pakinggan natin. For the true pronunciation of the name which is in Hebrew text by long disuse is now quite lost. At dito pa sa isang aklat na pag-aari pa rin ng mga saksi, ito po ay ang 1950 version ng kanilang Biblia na New World Translation of the Holy Scriptures. Dito sa O, di ba sinabi niya, kung sino man tatawag sa pangalan ng Ama ay maliligtas. Ngayon, sino ang mag-iingat ng pangalan ng Diyos Ama? Ikaw, halimbawa pangalan mo, iingatan mo ang pangalan mo, ay di ang mag-iingat ng pangalan niya, ang Diyos Ama mismo. Kasi, pwedeng gamitin o duhagiin ang imahe mo sa pamamagitan ng pangalan mo. Sa pamamagitan ng totoong pangalan mo. So, bakit mo i-reveal sa tao na alam mo naman ng tao ay madaling manduhagi? Madaling maibuyo sa tukso, madaling maibuyo sa kasalanan. Bakit mo naman ipapagamit, di ba? Kung ikaw naman ang Diyos Ama, bakit mo ipapagamit ng basta-basta ang pangalan mo sa mga tao na alam mo naman na marupok, di ba? preface ng Biblia nila ay may ganito pong nakasulat. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Moreover, it preserves equally with other form, the four letters of Tetragrammaton JHVH. So ayon mismo sa mga saksi ni Jehovah, yung kanilang pinaniniwalaan na original na pangalan ng Diyos na di umano ay Jehovah daw, ayon sa kanilang aklat, ito po ay unknown to all the ancients, whether Jews or Christian. Hindi kilala So, ng alin na mga natin sinaunang kung kanyang tao. reasoning. Alam Gaya na ng natin mga yan. Hud, nakakatakot gamitin ito mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Dahil ang pangalang Allah
ay hindi unique na pangalan. Hindi po yan unique na pangalan. Alam nyo ba na bago pa mangaral ang kanilang propeta na si Ginoong Muhammad, yung mga pagano sa Arabia na nauna pa sa kanya doon, meron silang Diyos-Diyosan doon na ang pangalan din ay Allah. At ito'y Diyos-Diyosan ng buwan. He is a moon deity. Ang paniniwala kasi noon ng mga sinaunang Arabo, ang araw at ang buwan ay parehong Diyos-Diyosan. Ang araw ay isang babaeng Diyos-Diyosan, habang ang lalaking Diyos-Diyosan naman ay ang buwan. At ang pangalan daw nitong moon god na ito ay Allah. Yan po ay ayon yan sa mga archaeologists at sa mga historians na nag-aral sa kultura at kasaysayan ng mga sinaunang relihiyon sa Arabia bago pa dumating ang Islam. So hindi galing sa akin ito, no? Binasa ko lang yan sa research ng mga historians na nag-aral ng mga kultura dito sa mundo. Ang sabi dito sa Encyclopedia of Religion and Ethics, page 326, the origin of this goes back to pre-Muslim times as Professor Noldek has shown. Muhammad found the Meccans believing in a supreme God whom they called Allah, thus already contracted. With Allah, however, they associated minor deities, some evidently tribal, others called daughters of Allah. Muhammad's reform was to assert the solitary existence of Allah. The first article of the Muslim creed, therefore, La ilaha illa Allahu, means only as addresses by him to the Meccans, there exists no God except the one whom you already call Allah. So yan po ay ayon sa Encyclopedia of Religion and Ethics. So kung pag-aaralan natin ang research ng mga historians and archaeologists, si Allah ay dati na palang Diyos-Diyosan na kinikilala ng mga taga-Arabia even before na wala pa si Propeta Muhammad. Siya ang Diyos ng buwan ng mga taga-Mecca at meron siyang 3 anak na babae, si Lat, si Uza at si Manat. Even the Quran is telling about these daughters or these women. Kahit sa Quran binabanggit yan yung pangalan ng 3 goddess na yan na anak daw di umano ni Allah. Dito sa Quran chapter 53 verse 20 to 21, now tell me about Lat and Uzat and Manat, the third one, another goddess. Nakita nyo? So meaning, kahit ang Quran nagpapatotoo na mayroon talagang mga ganong mga goddess o may ganong mga pangalan. Tama yung research ng mga historians, ano? At ang sabi pa ng mga historians, ang iba pang pangalan ni Allah ay Hubal. Then pagdating ni Propeta Muhammad, pinag-aalis niya lahat ng mga ibang mga Diyos-Diyosan at nagtira ng isa. At yun nga si Hubal na later on is tinawag niya regularly as Allah. Siya po yung Diyos ng buwan at ito yung ginawa niyang nag-iisang Diyos ng kanyang relihiyon na itinatag. Kaya kung mapapansin ninyo, ito marahil yung dahilan kung bakit ang sagisag ng Islam ay buwan. Napansin niyo ba yun, mga kababayan? So kung may mga kaibigan tayong Muslim, siguro mas maganda mabigyan ninyong linaw ang bagay na ito, no? Ito po'y binasa ko lang naman sa mga research ng mga historians at ng mga archaeologists. So, ang inyo pong mga comments ay highly appreciated sa channel na ito. So, ang tanong natin ngayon, ano ba talaga ang pangalan ng tunay na Diyos na sinasamba ng mga Hebreo o ng mga Israelita noon? Ano ba ang dapat nating itawag sa Kanya? Alam niyo po, kung titingnan natin ang original na Biblia, yung original noong mga panahon na hindi pa naisusulat ang bagong tipan, ang lumang tipan po ay nakasulat sa Hebreong alpabeto, sa Hebrew alphabet. At may 2 klase ng Hebrew alphabet na umiiral noong unang panahon. Yung block script na ginagamit ng mga Hudyo ngayon at yung Paleo-Hebrew na mas matandang alpabeto. Uulitin ko po, ito po'y Old Testament, hindi po yung New Testament kasi yung New Testament yan po ay nakasulat sa wikang Grego originally. So yung Old Testament, either nakasulat yan sa block script na ginagamit ngayon ng mga Israelita at doon sa tinatawag na Paleo-Hebrew. Mas matandang version ito ng
Hebrew alphabet. Kumbaga sa atin, meron tayong tinatawag na alibata di ba? So yung alibata, that's an old way of Filipino writing. So sa Hebrew alphabet, ganito po yung pagkakasulat ng pangalan ng Diyos, both sa block script at sa Paleo Hebrew. Nakakakaba. Habang namimili ako kanina, parang lahat ng tao nakatingin sa akin. Ayan, ganyan po yan. At kapag itatranslate natin yan sa alpabetong ginagamit natin ngayon, yan po ay YHWH. Ang tawag po dyan ng mga scholar ay tetragrammaton. Ibig sabihin, pag sinabi Griego yan, ang ibig sabihin, binubuo ng 4 na letra. So meaning, ang original na pangalan ng Diyos ay binubuo lamang ng 4 na letra. Wala pong vowel. Lahat po yan ay consonants. Tandaan nyo mahalaga po yan. Ang tetragrammaton ay binubuo lamang ng 4 na letra na walang vowel, puro consonants. So ang tanong natin ngayon, paano mo ngayon babasahin yan? Sige nga kapatid, kung ikaw ang magbabasa niyan, paano mo babasahin yan? May mga relihiyon, ang basa dyan, Yehovah. Merong iba, ang basa dyan, Pwede mong basahin yan sa mula kanan, pakaliwa. So, ang kanan niya, ang dulong-dulo ng letra, o letrang dulong-dulo mula kanan, H. Ang sumunod ay W, sumunod H, at sumunod Y. So, babasahin mo yan ng HY. So, HY. Di ba? HWHY. So, kung babasahin mo yan sa panahon ngayon, ang pangalan na yan ay HY. God HY. Yahweh. Meron namang iba, ang basa dyan, Yahuwah. Meron namang iba, ang basa dyan, Yahweh. So, tanong, alin dyan ang tamang basa, mga kababayan? Ang sabi sa Strong Concordance, ang basa dyan ay Yehovah. Yehovah. Yun ang sabi dun sa Strong Concordance. Ang tanong, bakit iba-iba ang basa ng mga tao dyan? Bakit may nagsasabi, Jehovah daw ang basa dyan? Ganito po kasi yan mga kababayan, noong panahon ng mga unang Kristiyano na nandito pa ang Panginoong Jesus at yung kanyang mga apostol, hindi na po binibigkas ng mga Hudyo ang pangalan ng Diyos. Itinigil nila ang pag-pronounce o pagbigkas dahil para sa kanila, sobrang sagrado ng pangalang YHWH. So, mas minabuti nila na wag nang bigkasin basta-basta, no? So, habang tumagal, talagang hindi na talaga nila binigkas. Kasi may utos nga no na wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dahil hindi aariin ng Diyos na walang kasalanan kapag may taong nagbanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So, ang mga Hudyo, sa takot nila dyan sa utos na yan, tumigil sila ng pagbigkas ng pangalan ng Diyos. At instead na banggitin yung pangalan ng Diyos, pinalitan na lang nila yung tawag. Ginawa nilang Panginoon or Panginoong Diyos. So paglipas ng mga panahon, nakasanayan na yan hanggang sa hindi na alam ng mga sumunod na henerasyon kung papaano talaga bigkasin o basahin ang YHWH. Dahil lahat ng mga nakakaalam kung papaano bigkasin yan, matatagal na po silang patay. Libo-libong taon na silang patay. So wala talagang natirang may alam kung papaanong bigkasin yan. So ang nangyari, way back 14th century, umasok sa eksena itong mga Masorets. Ito pong mga Masorets, sila po ay mga Hudyo na mga matatalino. Mga nagsipag-aral. Kumbaga mga scholars itong mga Masorets Sila ngayon yung nagdagdag ng vowel dun sa 4 na letrang YHWH. Dinagdagan nila ng E, ng O, at saka ng A. Kaya naging... Alalahanin natin ang Masoret ay mga Freemason. So, nakabase yan sa UK, England. So, yung mga Freemason na sinasabi, ay isa dyan ang... nakapaloob dyan ang JW kasi si Taze Russell Rowell ay isang Masoret. Yehovah. Tapos, yung mga English
o mga Briton na nag-translate ng Biblia, ginawa nilang J yung Y. At yung V, ginawa nilang, o yung W, ginawa nilang V. Kaya naging Jehovah. So tama yung sinasabi ng mga saksi ni Jehovah dun sa binasa natin kanina, na ang pangalang Jehovah ay hindi talaga kilala yan ng mga sinaunang tao, gaya ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Dahil yung pangalang Jehovah ay nag-evolve o inimbento lang ng mga Masoretes noong 14th century. Nakuha nyo mga kababayan? Ganyan ang istorya niyan. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, wala pa rin nakakaalam 100% kung ano ang talagang original na bigkas ng YHWH. Kaya nga ngayon ang daming nagtatalo, di ba? Ito po ay hango sa mga nag-aral ng Biblia, sa mga scholars. So yung mga nagsasabi ngayon na ang pangalan daw ng Diyos ay Yahweh or Yahweh Shai. So klarado na po tayo, ang pangalan ng Ama ay Yahweh, hindi Yahweh, hindi Jehovah, hindi Ahaya, hindi Yahuwah, at mas lalong hindi Jesus Christ. Ganyan yung paniniwala ng mga Ophirian eh. Yahweh or Yahweh Shai. Saan nyo po pinagpupulot yung turo na yon? Alam nyo, pag nagpunta kayo sa Israel ngayon at ipangaral ninyo na Yahweh Shai or Yahweh ang pangalan ng Diyos, pagtatawanan kayo doon. Hindi nila kilala yung mga pangalan na yan dahil walang vowel ang pangalan ng Diyos. Kaya wag nyong dadagdagan ng vowel. Libu-libong taon nang patay yung mga taong nakakaalam kung paanong bigkasin yan, kaya wag kayong mangangahas na parang bang buhay na kayo nung panahon na yon. So ngayon, ang tanong natin ganito, kung wala palang nakakaalam ng tamang bigkas sa pangalan ng Diyos sa ating panahon, paano natin ngayon tatawagin ng Diyos? Paano natin siya i-address? Sa palagay nyo, sinong makakasagot nito mga kababayan? Siyempre, walang ibang makakasagot nito kundi ang Panginoong Jesus, tama? Correct. Diyos Ama, Let's review this anak amazing. Nakakaalam ng tungkol sa Ama eh. Si Kristo ang pinaka-safe na tanungin kung paano natin tatawagin sa pangalan ang Diyos. Kasi higit sa kahit kaninong tao dito sa mundo, ang Panginoong Hesukristo lang ang bukod tanging nakakakilala sa Diyos. Kaya kung meron kang tatanungin, si Kristo yon, hindi kung sino-sinong mga relihiyon. So dito sa John chapter 1 verse 18, ang sabi ng Panginoong Hesus, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So sino daw ang bukod tanging may kakayahan na magpakilala sa Diyos? Yung anak. Kasi yung anak, matagal nang nasa sinapupunan ng Ama yon, matagal nang kasama ng Ama yon. Kaya kung may the best na magpapakilala ng tungkol sa Diyos, that's no other than Jesus Christ Himself. So the question is, paano natin tatawagin ang Diyos ayon sa turo ng Panginoong Hesus? Pakinggan ninyo dito sa Mateo chapter 6 verse 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Papaano ka daw makikipag-usap sa Diyos? Ano sasabihin mo pag mananalangin ka o makikipag-usap ka? Ama namin, our Father, Pater Noster, Nuestro Padre. Hindi sinabing Jehovah namin or Yahweh namin. Pag dadalangin ka sa Diyos, ang sasabihin mo, Ama namin. Bakit Ama namin? Kasi anak ka eh. Diba? Yung anak, ano tawag niya sa tatay niya kung ang pangalan ng tatay niya Pedro? Ang tawag niya tatay. Yung anak, ano tawag niya sa tatay niya kung ang pangalan ng tatay niya is Miguel? Tatay pa rin, di ba? Yung anak, ano tawag niya sa tatay niya kung ang pangalan ng tatay niya is Lorenzo? Tatay pa rin, di ba? Yung anak, ano tawag niya sa tatay niya kung ang pangalan ay Mariano? Tatay pa rin. Bakit? Kasi anak ka nga eh. Natural anak ka, di ba? Wala nang mas matamis na tawag sa pandinig ng isang lalaki kundi yung tawagin siyang tatay ng anak niya. Pag ang tatay mo, tinawag mo dun sa pangalan na ginagamit niya sa rehistro, ewan ko lang. Kung bawa, sabihin mo tatay o Pedro, baong ko. Nako, kung hindi, ewan ko ba naman. So, Hi guys, Balusin ka Ivana na ako. Alawi here. May slot up ako na ganun yan mga kababayan eh. Anak ka, naturalmente,
tatay ang tawag o ama ang tawag mo sa kanya, di ba? Kaya tama yung turo ng Panginoong Hesus eh. In fact, alam nyo ba, never na ginamit ni Kristo ang YHWH pag nananalangin sa Ama. Never. Basahin ninyo buong Biblia. Ang tawag lagi ng Panginoong Hesus sa Diyos, Ama. Hindi Yahweh or Jehovah, hindi YHWH. Ama lang. Alam nyo kasi kahit hindi nyo naman banggitin yung YHWH kung anong basa dun eh. Alam naman ng Diyos na siyang tinatawag mo eh. Alam niya na siya yung tinatawag mo sa boses mo pa lang. Pag tumawag ka ng Ama, alam na niya na tinatawag siya ng anak niya. Hindi mo na kailangang sabihin yung YHWH. Kahit hindi mo banggitin yung YHWH, alam ng Diyos kung sino yung mga anak niya. Ang sabi ni San Pablo sa 2 Timoteo 2:19, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Nakuha nyo mga kababayan? Tandaan nyo to, yung mga taong kung ano-ano ang pinagtatatawag sa Diyos, mga hindi anak yang mga yan. Kung anak ka, simple lang ang tawag sa Diyos eh, Ama. Diba? Alam na ng Diyos na siya yung tinatawag mo kung anak ka talaga niya. O ito basahin natin sa prophecy mga kababayan. Sa Jeremiah chapter 3 verse 19, ngunit aking sinabi, papaanong ilalagay kita sa gitna ng mga anak at bibigyan kita ng masayang lupain, ng mainam na mana ng mga hukbo ng mga bansa. At aking sinabi, inyong tatawagin ako, Ama ko, at hindi ka nahihiwalay pa ng pagsunod sa akin. Nakita nyo? O baka may magsabi, aba mali ka dyan Brad. Hindi naman pangalan ng Ama eh. Yan ay titulo. Well, para sa'yo titulo yan. Pero sa lengguwahe ng Biblia, ang salitang Ama ay pangalan. O pakinggan ninyo, Isaiah sa 63 verse 16, sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw o Panginoon ay aming Ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Nakita nyo? Dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, pangulo ng kapayapaan. Nakita nyo? O Biblia mismo nagsabi dyan eh, ang salitang Ama o Yang Isaiah 9:6, pwede rin niyang pagkamalan na si Kristo eh. Walang hanggang Ama. Sapagkat ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay Ama din naman ng Iglesia. 'Di ba? Ang ulo ng Iglesia ay ang Panginoong Jesucristo at ang ulo ng Panginoong Jesucristo ay ang Diyos Ama. So, maaring masasabi natin na isa rin yan sa pantawag sa Panginoong Jesucristo, yung Isaiah 9:10. Tignan natin Isaiah 9:10. anong gigibain ito ngayon? Sa Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Itong Isaiah 9:10 ang tinutukoy dito, Panginoong Jesucristo eh. Oh, 'di ba? Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki. May simula ito eh. Saan ba nagsimula ang Panginoong Jesucristo? Sa Diyos Ama, 'di ba? Pero ang Diyos Ama, walang simula ang Diyos Ama at wala ring katapusan. Okay? Ang Diyos Ama, walang simula, walang katapusan. Ang Panginoong Jesucristo may simula. May simula, pero walang katapusan. 'Di ba? Ang Panginoong Jesucristo nagsimula sa Ama eh. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. O 'di ba sa kanya ang pamamahala? Siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Bakit sinabing walang hanggang Ama ang Panginoong Jesucristo? Ama siya ng asawa ng anak ng kanyang asawa. Ang asawa niya Iglesia eh. So ama siya ng mga anak, ama siya ng mga Kristiyano. O prinsipe ng kapayapaan, Panginoong Jesucristo 'to eh. 'Di ba?
Panginoong Jesucristo to. Siya yung ama ng iglesia. Siya yung ama ng mga Kristiyano. Kaya sinabi sa kanya, walang hanggang ama. Walang hanggang ama ng mga Kristiyano ang Panginoong Jesucristo. Prinsipe rin siya ng kapayapaan. Kaya ang sinasabi dito, Panginoong Jesucristo to eh. Sinabi rito ang tanong ay, is Isaiah 9:6 refer to Jesus Christ, not to the Heavenly Father? Am I right or not? So yun tanong natin kay ChatGPT. So for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. O di ba? And unto for us is born, unto us a son, di ba? You are right. Isaiah 9:6 refer to Jesus Christ, not to God the Father directly. Here's why most Christian scholars and the New Testament itself interpret it this way. Unto us a child is born. This clearly points to the birth of human child, which Christians understand as prophecy of Jesus' birth. Unto us a son is given. Jesus is often called the Son of God. This again matches the prophecy of Messiah being sent by God. The government shall be upon his shoulder. This reflects to Christ's coming reign as King of Kings. Revelation 19:16, titles like Mighty God and Everlasting Father do not mean Jesus is the Father, but he shared the same divine nature. The Hebrew phrase for Everlasting Father can also be understood as Father of eternity, meaning the source of or author of eternal life, not the same person as the God Father. Author of eternal life, not the same person as God the Father. So in short, Isaiah 9:6, a prophecy about the coming Messiah, Jesus Christ. The Father and the Son are distinct person, but the Son is fully divine. So the verse uses divine titles for him. Kasi unang-una, ang Ama, ang Diyos Amang Banal, walang simula. Doon isinilang siya. Di ibig sabihin may simula. Ang Panginoong Jesucristo may simula, pero walang wakas. Okay? So, ang Panginoong Jesucristo nagsimula sa Diyos Ama. Kaya itong Isaiah 9:6 ay patungkol ito sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Pag ito tinutulan mo, nagpapatunay na hindi ka talaga anak ng Diyos. Nasa Biblia ganito, sa awit 89 verse 25, akin namang ilalapag ang kanyang kamay sa dagat, at ang kanyang kanan ay sa mga ilog. Siya'y dadaing sa akin, ikaw ay ama ko, Diyos ko, at malaking bato ng aking kaligtasan. See? Hindi Jehovah, hindi Yahweh, hindi Yahawa or Yahawashai. Kung anak ka, ang itatawag mo sa kanya, ama, tatay. Diba? Pangalan niya yon at palatandaan yon na ikaw ay anak niya. So baka may magtanong, ibig bang sabihin nito kapatid, hindi natin pwedeng malaman kung ano talaga yung tamang bigkas sa pangalan ng Diyos na YHWH? Well, sa ngayon, hindi. Ha? At hindi na natin kasalanan kung hindi man natin malaman yung tamang pronunciation yan dahil wala na nga yung mga taong nakakaalam kung paano banggitin yan. Pero wag tayong mag-alala kasi may pangako ang Panginoong Jesus kung ikaw ay maliligtas. Ang pangako niya ganito, sa Apokalipsis 3:12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Ama at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. See? So ang pangako ng Panginoong Hesus sa mga maliligtas, isusulat sa iyo yung pangalan ng Ama o ng Diyos, pati yung kanyang bagong pangalan. May bagong pangalan ng Panginoong Hesus pagdating ng panahon, mga kababayan. So, malalaman mo talaga kung paanong bigkasin ng pangalan ng Diyos eh. Diba? Isusulat nga sa iyo eh. Hindi lang basta isusulat ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, ilalagay yon o itatanim yon ni Kristo sa isip at sa puso mo para hindi mo makalimutan. Nakuha nyo? Yun ang ibig sabihin ng isusulat ko sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos. So I think, yan po yung sagot natin sa mga nagtatanong sa comment section kung ano ang tamang pangalan ng Diyos. So hanggang dito po ang lakay at magandang araw. So I therefore conclude na ang MCGI at ang Seventh-day Adventist, iisa lang ang tawag nila sa Diyos Ama. Yun ay ang Ama. Okay? So sa atin, sa mga MCGI, ang tawag nila ay Diyos Ama. Diyos Amang Banal. So sa
sa Seventh-day Adventist, maaaring Diyos Ama. Okay? So, yun. Kaya naman natin nilagyan ng Diyos Amang banal kasi naghahanap nga sila ng specific word na tutungkol sa Diyos Ama. Siyempre, sino ba ang banal? Oh, Diyos Ama. Sino ang Diyos? O sino ang Ama? Pinagsama na natin, Diyos Amang banal. More specific yan. Diyos Amang banal. Iisa lang ang banal, di ba? Hindi. Iisa lang ang mabuting Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Iisa lang ang mabuting Diyos. Yun ay ang ating Diyos Amang banal. Okay, so sabihin mo na, mabuting Diyos Amang banal. More specific yun, kasi isa lang ang mabuting Diyos eh. Yun ay ang Diyos Ama. Sabihin na natin, Diyos Amang banal. Mabuting Diyos Amang banal. Di ba? More specific. So, hanggang dito na lang tayo mga bibi ko, ang inyong nanay, Albus Lapis.